Live na. DJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa himpilan si DJ Kiko Barraco upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 6:49 a.m. on the clock, Philippines Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines balita. Pilipinas at US target pumirma ng kasunduan para sa AI Hub sa Nobyembre. Mahigit 20,000 na kapulisan handa nang i-deploy para sa nalalapit na SONA 2026. Number 1 most wanted person sa Calabarzon, arestado sa Dumaguete. Pares vendor, arestado sa buy bust. Halagang 6.8 million na shabu na samsam sa Laguna. Suspect sa pamamaril ng isang jeepney driver sa Laguna, arestado sa isang hot pursuit operation. At umpisahan natin ang balitaan sa Pilipinas at United States target na pumirma ng kasunduan para sa AI Hub sa Nobyembre. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni Kiko Barraco. GV Balita Express. Inaasahan ngang lalagdaan na ng Pilipinas at United States ang kasunduan para sa PAC Silica Artificial Intelligence o AI Hub pagsapit ng Nobyembre ngayong taon. Ayon sa Bases Conversion and Deployment Authority or BCDA, at ayon kay BCDA President at CEO Joshua Bincang, kasalukuyan ng tinatapos ang balangkas para sa AI Hub na itatayo sa New Clark City, Tarlac. Anya, target nitong maging sentro ng pagpupulong sa pagbisita ni US President Donald Trump sa Pilipinas para sa ASEAN Summit sa Nobyembre bilang bahagi ng paggunita sa ika-80 anibersaryo ng ugnayang Pilipinas at Estados Unidos. Matatandaan na sumali ang Pilipinas sa inisyatiba noong Abril. Ang 4,000 acre AI Industrial Hub ay bahagi ng PAC Silica Initiative, isang proyektong pinangungunahan ng US na naglalayong bumuo ng ligtas at matatag na AI supply chain. Samantala, nagpahayag ng suporta ang pribadong sektor sa nasabing proyekto. Ayon kay Ayala Corporation Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala, nakikipagtulungan na ang mga business groups upang alamin pa kung paano sila makakatulong sa pagpapaunlad ng AI Hub at ng Luzon Economic Corridor. Sinabi rin ng American Chamber of Commerce of the Philippines na agad magsisimula ang pribadong sektor sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga kinakailangan panghakbang para sa proyekto. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, mahigit 20,000 na kapulisan handa nang i-deploy para sa nalalapit na SONA 2026. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. nakahanda na ang NCR o National Capital Region Police Office, NCRPO, para sa seguridad sa nalalapit na ikalimang SONA ng Pangulong Bongbong Marcos na gaganapin sa July 27 sa Batasang Pambansa Complex. Sa isang panayam, tiniyak ni Police Major Hazel Asilo, NCRPO spokesperson, na 100% ready ang kanilang ehensya para sa nalalapit na SONA ng Pangulo. Tinatayang nasa 20,000 mahigit na pulis ang ide-deploy bilang bahagi ng komprehensibong seguridad na plano upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko.
Aniya, nasa heightened alert status ang NCRPO at pansamantalang suspendido ang lahat ng leave at day off ng mga tauhan upang matiyak ang buong kahandaan. Inaasahan din ng NCRPO ang pagdaraos ng kilos protesta ng 4 na grupo. Kabilang dito ang mga pro at anti-government organizations sa paligid ng batasang pambansa. Gayunman, wala pang nabibigay na permit para sa mga ito at patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan hingil sa mga lugar na maaaring pagdausan ng kanilang aktibidad. Ipinaliwanag ni Asilo na ang pag-aproba ng rally permits ay nasa kapangyarihan ng Local Government Unit o LGU at hindi ng NCRPO. Merong ding mga itinalagang no rally zones upang mabawasan ang epekto sa motorista at commuter at maiwasan ang posibleng komprontasyon sa pagitan ng nagpoprotesta. Samantala, pinag-aaralan din ng NCRPO ang pagpapatupad ng gun ban at liquor ban sa araw ng SONA. Depende sa magiging resulta ng security at threat assessment. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, Your Good Vibes. At sa ibang balita, number 1 most wanted sa Calabarzon, arestado sa Dumaguete. Para sa detalye ng balita, hatid sa atin ni Kiko Barraco. GV Balita Express. Arestado nga ang number 1 most wanted person ng Calabarzon na isang 34 anyos na Chinese national at dating empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa isinagawang joint operation sa Barangay Looc, Dumaguete City, Negros Oriental noong Hulyo 17, 2026 sa pangunguna ng Philippine National Police o PNP katuwang ang Philippine Regional Office Negros Island Region, National Capital Region Police Office, Police Regional Office 4A at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Task Force. Naaresto ang suspect na kinilalang si alias C sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong robbery sa ilalim ng Revised Penal Code. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., ang pagkakaaresto sa suspect ay patunay na walang sinuman ang nakahihigit sa batas anuman ang nasyonalidad. Iginiit din niya na ipagpapatuloy ng PNP ang pagtugis sa mga wanted na individual upang mapanagot ang mga ito at mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Dumaguete City Police Station ang naarestong suspect habang isinasagawa ang mga kinakailangang legal na proseso bago ito iharap sa korte. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, pares vendor arestado sa buy bust. 6.8 milyong halaga ng shabu na samsam sa Laguna. Ang detalye ng balitang iyan. GV Balita Express. Arestado ang isang pares vendor na kabilang sa high-value individuals matapos makuhanan ng humigit kumulang 1 kilo na hinihinalang shabu na nagkakahalagang 6.8 million pesos na ikinasang buy-bust operation sa Barangay San Antonio, Binyan City, Laguna noong July 17. Kinilala ang suspect na si alias Renan, residente ng Looc Occidental, Mindoro. Isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Drug Enforcement Units ng Police Regional Office 4A at Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 4A. Bukod sa hinihinalang shabu, na-recover din ng otoridad ang buy-bust money at iba pang ebidensyang may kaugnayan sa illegal na droga. Ayon kay Police Brigadier General Dominic Bacay, Acting Regional Director ng PRO 4A, patuloy ang paiigtingin ng pulisya ang intelligence-driven at interagency operations upang mapanagot ang sangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 4A ang suspect habang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon at laboratory examination ng mga nakumpiskang ebidensya. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At pasadahan na natin ang mga balita sa Timog, Katagalugan. Suspect sa pamamaril ng isang jeepney driver sa Laguna, arestado sa isang hot pursuit operation.
Ang detalye ng balitang iyan hatid sa atin ni Kiko Barraco. GV Balita Express. Sa ikinasang hot pursuit operation ng Pagsadhan Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Laguna Police Provincial Office, na aresto ang suspect sa pamamaril ng isang jeepney driver sa isinagawang hot pursuit operation sa Barangay Luwin, Lumban, Laguna noong Hulyo 19, 2026. Kinilala ang suspect sa alias na John, 29 anyos, residente ng Barangay Magdapyo, Pagsanhan, Laguna. Si alias John ang itinuturong responsable sa pamamaril sa 28 anyos na jeepney driver na kinilalang si alias JP na naganap sa Villa Corazon Subdivision, Barangay Biñana, Pagsanhan noong Hulyo 17. Batay sa ulat, agad na nagsagawa ng dragnet at hot pursuit operation ng mga otoridad matapos ang insidente hanggang sa matunton ang suspect sa Lumban. Nakilala ito sa pamamagitan ng suot nitong puting t-shirt na may markang consist na umano'y suot din ito nang maganap ang krimen. Nasamsam sa suspect ang isang caliber 45 pistol, mga bala, magazine, gun stabilizer, isang motor, cellular phone, pera at iba pang personal na gamit na sasailalim sa forensic examination. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa ating weather update. GV 99.9 Weather Update. Weather Update. Southwest monsoon o habagat patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon. Para sa detalye ng ating weather update. GV Balita Express. Makakaranas ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga, Peninsula, BARMM, Lanao del Norte, Cavite, Batangas, Batanes at Babuyan Islands ng maulap hanggang bahagyang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dulot ng habagat. Samantala, ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorms. Nadulot naman ng localized thunderstorms o mga thunderstorms na nabubuo dahil sa matinding init at halumigmig. Karaniwang nararanasan ng mga ito sa hapon hanggang gabi at maaaring samahan ng malalakas na buhos ng ulan, pagkidlat at pabugso-bugsong hangin. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto sa mga anunsyo ng mga lokal na otoridad at umiwas sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa. Pinag-iingat pa rin po ang mga motorista at mangingisda dahil sa posibleng biglaang pagbabago ng lagay ng panahon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. At para naman sa ating Good Vibes Balita, 12 na barangay sa Calaca, Batangas nakamit ang zero open defecation status. Para sa detalye ng balita, hatid sa atin ni Kiko Barraco. GV Balita Express. 12 barangay nga sa lungsod ng Calaca, Batangas ang opisyal ng sertipikado bilang zero open defecation o ZOD areas matapos ang matagumpay na validation na isinagawa ng Provincial Health Office noong Hulyo 16, 2026. Kabilang sa mga sumailalim sa pagsusuri ang Barangay Tamayo at Barangay Bisaya na nakamit ang pamantayan ng ZOD bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa malinis, ligtas at malusog na pamayanan. Ayon sa Provincial Health Office, ang pagkamit ng ZOD status ng Calaca ay resulta ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga residente sa pagpapatupad ng wastong sanitasyon at pagpapaigting ng kaalaman tungkol sa kalinisan at pangangalaga sa kalusugan. Layunin ng Zero Open Defecation Program na maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na dulot ng hindi maayos na pagtatapon ng dumi at mapabuti ang kalinisan sa mga komunidad. Sa pagkamit ng 12 sertipikadong ZOD barangays, patuloy na isinusulong ng Calaca at ng lalawigan ng Batangas ang adhikain para sa mas ligtas at mas malusog na kapaligiran para sa bawat Batanggenyo. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 2 minutes makalipas ang alas 7.
ngayong araw, oras sa buong Pilipinas. At ako po si DJ Frankie, nakasama natin dito sa himpilan si Kiko Barraco, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong